Hello mga tips! Isang panibagong araw na naman po ang ating pagluluto. Tayo nga po din ay mag-prepare ng ating pananghalian. Yan nga pong galunggong na yan ang ating pananghalian ngayong araw na ito. At syempre, umeksena na naman din ang basket na pula. Diyos ko, talaga namang pagkaarte ng basket na pula. Ako nga po din ay bibili din sa labasan. At paglabas ko nga po din ay Diyos ko po talaga namang napakainit. Na akin napipili ko na din ang talaga namang summer. At ako nga po din ay bibili ng isang itlog na pula. Diyan nga po ako nabili sa may talipapa sa malapit sa amin. Yan nga pong itlog na yan ilalagay dun sa may bangus. Nauulamin mamayang gabi. Nain ka nga at binili ko na po ang itlog na pula. At nilagay ko na nga po diyan sa basket na pula. Abay Diyos ko, talaga namang bibili ay isa lamang na itlog na pula. Ay Diyos ko, ay talaga namang luwag na luwag. Parang ako, maluwag. Tsare. Nain ka nga at pagdaan ko diyan sa may daan, may nakita ako nagka-carwash. Nain ka nga at ang sabi ko kay kuya ay, aba kuya, ako na may linisin mo din. Tsare. Ay naman na yan si kuya, talaga namang ako natatalsikan ng tubig. At pagkataan ko nga po diyan sa may tindahan, ako'y bibili naman ng sibuyas na puti. Diyan nga lang po ako nabili lagi sa may tindahan kasi si ate ay pans na pans ko daw. Kaya nga po diyan todo pili ako ng mga sibuyas na puti. At pinapaguhit ko na po diyan kay ate. Yan nga po pala ay lagi akong binabati sa tuwing ako'y dumadaan sa kanyang tindahan. Kaya naman ako diyan ay tuwang-tuwa. Tsare. Pagka-uwi ko nga po diyan sa bahay ay nire-ready na po ni Uwa ang mga lulutuin. Yan daw pong kangkong ay kanyang igigisa. Kaya nga daw ay siya ay nagmamaganda. Tsare. Nain ka nga at pinrito na po ang mga sariwang galunggong. At yan nga po mga galunggong na yan ay binili ni Uwa sa bayan. Dinala niya at diyan nilagay sa basket na pula. Maya nga po nakaisip ako magkakamberge. At pagkuha ko nga po diyan ng blender ay hindi ko maabot. Diyos ko. Kaya nga po ako diyan kumuha na lang ng bangko at diyan ako umapa. Aba si ate Aya naman hindi naman kapandakan pero hindi din naman kataasan. Yun po bagang saktuhan lamang. Saktuhan lang para ibigin mo. Tsarek. Nain ka nga at pinutol-putol ko na at binalatan ko na po ang mga cucumber na iyan. Saka ka po yan nilagyan ng kaunting tubig at ilalagay ko na po diyan sa may blender. By Diyos ko, sigurado na namang pasarap ang aking pananghalian na iyan. At syempre, kailangan tayo ay laging healthy living. Masarap nga din nga po pala iyan pag iyan po inilagyan mo ng lemon o kaya ay kalamansi. Naalala ko tuloy na ako'y nasa Polillo Island. Ganyan lagi ang binibili namin ng mga kaibigan namin pag kami kumakain sa mga restaurant doon. Nain nga po at sinala ko na po ang mga cucumber na iyan. Para nga po hindi ko masyado yan naiinom lahat kasi nakakasigmo. At nilagyan ko na nga din po pala yan ng asukal na puti. Yan nga po pala ang magandang ilagay yung asukal na puti at hihibag yung kulay pula. Para po hindi masyadong katamisan. At saka po nilagay ko na po diyan ang napakaraming yelo. Para po talagang malamig at talagang masarap. By Diyos ko, talaga namang masarap na naman ang pananghalian sa araw na ito. Nain ka nga po at nag-umpisa na rin diyan maggisa ng kangkong. Nilagay na po diyan ang mga sangkap, syempre ang bawang at sibuyas. Talagang sa buhay natin sa pagluluto ay talagang hindi mawawala yung bawang at sibuyas na lagi magka-partner. At saka po nilagay na din yan napakaraming kangkong. Bakit nga ba yung ganyang mga gulay pag nilagay mo yung napakarami, pag naluto naman ay napakaunti. At saka po nilagay na din po diyan ng toyo at mga pampalasa. Talaga namang napakasarap ng pananghalian ngayong araw na ito. Parang ako masarap. Tsare. Nain ka nga at niready ko na po ang lamesa para po kami ay makakain na. Inimpis at nilagyan ko na nga po ito ng mga pinggan pati ng mga kutsara at tinidor. At luto na din po din ang pritong galunggong. Syempre, ready na po din ang ginisa diyang kangkong. At talaga naman, malilimutan ba diyan ang aking ginawang cucumber juice. Nain ka nga at wala pala kaming kalamansi o lemon kaya kandabilin na naman ako diyan sa tindahan. At syempre, wala nga daw diyan sa tindahan kaya nagdiretso na lang ako diyan sa talipapa. Abay, juice ko, talaga namang napakainit. Mamaya ako'y nugnog na. At yan na nga po, ready na po si Ate Aya sa kanyang pananghalian. Kain po tayo, mga ate. At habang ako nga po din ay nagpapahindag dahil ako busog na busog sa aking pananghalian. Ako'y napasilip din sa may terrace at nakita ko nga yung bayabasan. Abay, sabi ko, aba, napakadami ng bunga. Kaso nga lang ang hilaw pa, pero madami siya. Nakay masarap itong pahinugin. May pati na ito ay lagyan ng plastic at baka ako'y maunahan diyan ng mga ibon. At syempre, pag iyan ay lagi diyan nakabuladlad diyan, ay maunahan ako ng mga uod. Iya, ito pa man din bayabas, ito talaga namang napakasarap. Bukod pa nga doon ay madaling kuhain dahil abot kabay mula ang mga bayabas na iyan. Maya nga po ay nagluto naman diyan si Uwa ng aming merienda. Abe ang niluto niya ay ang pasulbot. At sabi nga po diyan ni Uwa, ayan daw experiment lang niya, napanood niya sa YouTube. Kaya naman po pinadala namin diyan si Madam sa kanyang office para sa kanyang meriendahin. At diyan nga lang po ang kanyang office sa Grand Central Terminal ng Lucena. Ayan, napansin ko po diyan, talaga namang napakaganda ng panahon. Blue na blue ang langit at talaga namang hindi naman naulan. Diyan nga po pala sa Grand Central Terminal ng Lucena ay napakadaming makikita. Nandyan po ang mga iba't ibang government office, ang mga BIR. Nandyan din po ang SSS, ang Pag-ibig. Ako na lang ang walang pag-ibig. Tsare. Siyempre, nandyan din po ang sakayan ng mga bus papuntang Maynila o sa iba't ibang lugar. Nandyan din po ang NBI na office. At syempre, kalapit po ng
nayan ang SNR. Aba, masarap ang din diyan mag-shopping mga ati. At talaga naman po napakadami ng mga bilihin diyan. Kaya po binabati ko din ang ating mga top fans. Ang aking inaanak na si Lance Villanueva na laging nanonood sa akin. Binabati ko rin po si Aldrin Gamo-Gamo ng Pulillo, Quezon. Hello po sa iyo. At ako nga po din ay pauwi na ng bahay. Naghatid lang po ako ng merienda ni Madam. At nadaanan ko nga po pala din ang malaking tulay. Ilalim po na ay may malaking ilog. Katabi po niyan ang St. Anne College ng Lucena. Kaya nga po lagi po ako nagpapasalam sa inyo mga ti. Sa inyong laging panonood sa aking pag-vlog. Hanggang sa muli mga ti, kita-kits tayo. Salamat mga ti. Bye-bye mga ti.